So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, naglabas ng statement itong si Senator Bato de la Rosa, and yung statement na to, kung nanamnamin ninyo, napaka-offensive para sa mga DDS na sasabihin na itong si Digong daw po, itong si former President Duterte ay nasa impyerno na. Holy Week ngayon. 'Di ba? Tapos magsasalita ng ganyan itong si Senator Bato de la Rosa. Ewan ko na lang kung ano yung tingin dito ng mga DDS. Kung ipapagtanggol nyo pa din dito itong si Senator Bato de la Rosa. At ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung linya ni former President Duterte na I'd rather live in hell as long as my people live in paradise. Do you think, mga minamahal, nung panahon, nung era ni former President Duterte, nasa paradise ba yung bansang Pilipinas? Kasi kung nasa paradise yung bansang Pilipinas, di dapat sana yung mga bata hindi natutong magmura. Kagaya ng ginagawa ni Digong. Wala sanang namatay na humigit 30,000 na mamamayang Pilipino. Hindi sana tayo ninakawan ng sandamakmak na pera ng kaban ng bayan. Hindi sana tayo pinahirapan nung panahon ng pandemonyo. Diba? Alright, basahin natin tong offensive na joke na sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Ako nagigets ko to, mga minamahal. Although sasabihin ng mga DDS, hindi, ang tinutukoy niya ng mga impyerno is yung ICC, yung ganun-ganun eh. Pero sa akin, mga minamahal, yung words na ginamit niya na nasa impyerno na itong si former President Duterte, naku po, magising na sana itong mga Duterte's diehard supporter. Na tingnan nyo, mismong si Bato, aminado, na si Digong nasa impyerno kasi salbahes, masama ang budhi, masama ang pag-uugali. Pero biglang kambyo. Kasi nasa ICC, sabay bawi. Naku po, mga minamahal. Anyway, pag-usapan natin to. Ito yung post ni Bato de la Rosa. Sabi niya, may pakiusap po ako sa inyong lahat. May pakiusap daw si Bato. Sama-sama tayong ipagdasal na makauwi si Tatay Digong. Ay, plastic. Sama-sama daw ipagdasal na makauwi si Tatay Digong. Bakit hindi mo na lang samahan? Nasaan yung pangako muna ikaw yung mag-aalaga kay Duterte pag nandoon sa Dahig, the Netherlands? 'Di ba? So, isa pang ipagdasal natin na bigyan siya ng malusog na pangangatawan para malampasan niya itong sitwasyon at mga pagsubok dahil kawawa yung tao. Mas kawawa yung humigit kumulang 30,000 na pinatay ni former President Duterte sa pamamagitan ng maling implementation ng kanyang war on drugs. Yun yung masama. Yun yung dapat ipagdasal natin. Hindi si Digong. Kasi mga minamahal, to be honest, hindi lang naman niya simpleng homicide. Hindi yan simpleng, tawag dito, murder. War crimes yan. War crimes, genocide, crimes against humanity, malakihang pagpatayan. Diba? Sabi pa dito ni Bato de la Rosa, pagkatapos niyang isugal ang kanyang buhay para sa ating bayan, sabi niya nga, I'd rather live in hell as long as my people live in paradise. At ayun na nga ang nangyari sa kanya. Nasa impyerno na siya ngayon. Diba? Napakabastos ni Bato de la Rosa. Nasa impyerno na daw ngayon itong si Digong. Well, deserve. Nasa impyerno. Diba? At biglang kambyo, sabi ni Bato de la Rosa, ngayon sa ICC. So, ang tinutukoy niyang impyerno is yung International Criminal Court. Uy, Bato, bago may distinguish yung salitang impyerno, dapat sana mayroon diyang apoy. Kaso ang lamig-lamig dyan sa ICC. At beside, paano mo nasabing impyerno? May sarili siyang kwarto, sariling kitchen. Time to time, chinecheck yung kanyang health. 'Di ba? Besides sa time to time na chinecheck ang kanyang health, tawag dito, mga minamahal, pinapakain siya ng mga healthy foods, may sariling gym, may sariling computer. Pang 5-star hotel yung kanyang kulungan. Samantalang yung kulungan dito sa Pilipinas, sobrang init. 'Di ba? So, binibigyan ng special treatment. Do you think living in hell, kung matatawag mo yung kalagayan ngayon doon ni former President Duterte? Diba, nakakaloka talaga, mga minamahal, itong si Senator Bato de la Rosa, na I did something ba sa kanya, brains? Diba? Papansin. Diba? Sabi pa dito,
Pero ang importante, hindi naging narco state ang bansang Pilipinas. Oy, talaga ba? Hindi naging narco state ang bansang Pilipinas, pero according kay former Senator Antonio Trillanes, diba, si Pulong, si Mans Carpio, di umano, diba, nagpuslit ng shabu doon sa Bureau of Customs, and besides, si former President Duterte ang namamahala ng malakihang di umano'y pagpasok ng droga sa bansang Pilipinas. Nagigets ninyo yun, mga minamahal? 'Di ba? Yung ayaw, front lang yung salitang they hate drugs. Pero yung totoo, pansinin ninyo, mga minamahal, yung totoo, ha? Nakikita naman ninyo, 'di ba? Wala ngang malakihang taong nahuli, 'di ba, na drug dealer o drug lord nung panahon ni Duterte, kasi hawak niya, di umano. Sino-sino yung mga hawak niya? Si Michael Yang, si Alan C., si Sammy Uy. 'Di ba, yung mga taong yan? Tapos sasabihin mo, ang importante, hindi naging narco state ang bansang Pilipinas. Eh, sabi nga ni Ramon Tulfo, ikaw nga daw ang di umano. 'Di ba? Naghahatid ng pera kay Duterte galing sa droga. Di umano, ha? Naku, ito ba to? Huwag mo kami pinaglololoko. Diba? By the way, mga minamahal, yung sinabi ni Bato de la Rosa na, at ayun na ngayon nangyari sa kanya, nasa impyerno siya ngayon. Holy Week na Holy Week? Bato de la Rosa, binabanggit mo yung impyerno? Hindi ka man lang mahiya sa balat mo? Uy, mag-alay lakad ka nga, magsimba ka naman kahit papaano. Hindi puro jablo yung binibigkas ng bibig mo. Holy Week na Holy Week, naninira ka ng tao. Sobrang sama naman ang budhi mo, Bato de la Rosa. Holy Week na Holy Week? Ganyan yung lalabas sa bibig mo? Hindi ka man lang ba nahiya sa balat mo? Kaya mga minamahal, yung kanilang rally, laging nilalangaw eh. Lagi silang napapahiya. Tingnan nyo, si Robin Padilla, umalis na din sa kanila. Di ba? Kasi mga, mahilig makipag-away eh, nakikipagbardagulan. Well, ano pa din naman aasahan natin kay Robin, bobo din yun. Di din naman nag-iisip niyang si Robin Padilla. Deserve din naman ni Robin yung nangyari sa kanyang nagkakaroon sila ng hidwaan. Diba? Pero yung punto dito, Holy Week na Holy Week, puro impyerno yung nasa bibig mo, maiya ka naman sa balat mo. Magsimba ka nga, Bato de la Rosa? Well, kung sa bagay, sabi ni Digong, lahat daw ng mga supporters niya, sasama daw sa impyerno. Diba? Sobrang sama naman ako. Kung sa bagay, diba? Impyerno nga kung maituturing ang ICC, kasi biruin nyo ba naman, mga minamahal, pumatay ka ng 31,000 Filipinos, tapos ang iba inosente, baby, mga bata pa, walang kinalaman sa droga, mga nadamay. Diba? Ang iba, pinalantahan nyo ng ebidensya, kagaya ni Dilima. So talagang yung karma, babalik yan sa'yo. Digital yung karma eh. Diba? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa'yo. Diba digital yung karma? Kaya kung ako sa'yo, Senator Bato de la Rosa, umayos ka. Kahit pa paano yung, ang itim kasi ng budhi mo eh. Diba? Well, inaantay na lang din natin yung warrant ni Bato. Kaya, mga minamahal, may magsasabi, wala yan si Bato, ang tagal ng warrant of arrest. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nung sinabihan nyo kami na, ang tagal namang ma-impeach ni Sara o hindi matutuloy yung impeach, na-impeach. Diba? Be careful what you wish for. Ang tagal naman ng ICC na yan, umigit 1 taon na. Puro lang ICC. Be careful what you wish for. Si Digong napunta sa ICC. Kaya ikaw ba to? Kahit kasama ka dyan sa top 12, hindi pa rin mawala sa isipan ng napakaraming mamamayang Pilipino ang ginawa mong krimen sa bansang Pilipinas. At kahit ikaw ay safety na, sabihin natin, kasi nagagamit na naman ng emosyon ng mamamayang Pilipino, kahit sabihin natin na safety ka na, pag dumating yung warrant of arrest, boom, magkakasama din kayo dyan ni Duterte. Magkaiwalay nga lang kayo ng kwarto, hindi kayo makakapagchismisan. Diba? Kasama yung Siyam. Sino ba yung Siyam na yun? Pero ang alam ko, nandyan si Eldelberto, si Karamat, si Eleazar Mata, diba? Si Bato, sino ba? Si Sara, kasi nababanggit doon si Sara, diba? Mga minamahal. At meron pang Siyam. So, hindi lang natin alam kung sino yung Siyam. At walang immunity ang senador.
By the way, mga minamahal, pagdating na panahon, magsasama din sila sa impyernong tinutukoy ni Senator Bato de la Rosa. Kaya, keep grinding, Senator. Magbago ka, may panahon pa. Di ba, mga minamahal? Alright. So, yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng comments inyo, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Ingat, mga kababayan.